Sa pong magandang umaga sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon. Another life na binigay po sa atin ng Diyos sa pagkakataong ito. Kung hindi po ako nagkakamali, March 16, 2025, nang ako po ay huling nakatayo po dito bago po masira yung pong ating pong iglesia. Pero sa biyaya ng ating Panginoon, ako po ay buhay pa sa pagkakataong ito. To be exact po ay 1 year and 5 months ago, nung nangyari po yung pong hindi inaasahang pagkakataon na ang ating pong iglesia po ay nadaganan po ng truck. Pero sa pagkakataong ito, ako po ay nasa inyo pong harapan at nagte-testify po ako sa inyo ng Diyos po ay mabuti. Wala po bang mag-amen? 1 year and 5 months to be exact. That was March 16, 2025. No? So ganun na po yung in-extend ng Diyos ang buhay ko at sa buhay po ng ilang pong nating mga kapatid nung nangyari po ang bagay pong iyon. So lagi po nating sinasabi na God is good and all the time. Amen. Kaya sa umaga pong ito, ang ating pong tema ay God's unfailing love. Means a deep, steady, and loyal commitment that never ends. Yung pagmamahal at pag-ibig ng ating Panginoon sa ating pong mga buhay. Bagamat tayo po minsan ay nagkakamali, nagkakasala po tayo, ay nahandon pa rin po ang kahabagan, ang biyaya at pag-ibig ng ating pong Panginoon sa buhay po natin. Tayo po ay tumayong lahat upang tunghayan po natin ang salita po ng ating pong Panginoon. Dito po sa Psalm 36 verse 5 o Awit 36 verse 5. Ang sabi po diyan, Psalm 36 verse 5, Your love, Lord, reaches to the heavens, your faithfulness to the skies. Sa Awit 36, verse 5 sa Tagalog version po, ang wagas na pag-ibig mo, o Yahweh, ay walang hanggan, at ang iyong katapatan ay abot sa kalangitan. Sa Psalm 100, verse 5, For the Lord is good, and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Sa Tagalog po, Awit 100, verse 5, napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya ay walang hanggan. Pag-ibig niya ay tunay, tapat, o laging tapat, kailanman. Salamat po sa salita po ng ating pong Panginoon. Muli po tayong manalangin, magpuri at magpasalamat sa kanyang kabutihan. O Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat, sa umaga pong ito kami po ay nagpapasalamat, nagpupuri po sa inyong pag-ibig, katapatan sa aming po mga buhay. Salamat po for extending our lives. Salamat sa hininga, Panginoon, na aming pong nararanasan sa umaga pong ito. Salamat sa biyaya, Panginoon, ng pag-ibig niyo sa amin, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, napakabuti niyo po sa amin. At Lord, patawad po sa aming po mga pagkukulang. Patawad po, O Diyos, sa aming po mga kahinaan. Patawad po sa aming po mga kasalanan, Panginoon, na hayag sa iyong paningin sa pagkakataong ito. Lord, maging marapat po kami, O Diyos, sa inyo pong banal na gawain. At iling po namin ang banal na Espiritu sa aming pong kalagitnaan. Pangunahan niyo po kami, manguna po kayo, mangusap po kayo, Panginoon, habang pinagbubulay-bulayan po namin, O Diyos, ang inyo pong mga salita. Ano man tangka at gagawin ng aming pong kaaway sa umaga pong ito ay winawalang bisa po namin sa pangalan po ni Jesus. Kayo ang manaig, Panginoon. Hallelujah. Kayo ang matanyag, Panginoon, O Diyos. At gamitin nyo lamang ang inyong pong abang lingkod bilang daluyan ng iyong mensahe sa umaga pong ito. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na maging attentive, Panginoon,
Maging focus kami, O Diyos, sa iyong mga salita sa umaga pong ito. And any distractions, Panginoon, ay winawalang bisa po namin. Lord, salamat po, Panginoon, sa panibagong umagang ito na ibinigay niyo po sa amin. Lord God, patuloy niyo pong buksan ang aming pong pandinig, ang aming pong pangunawa, Panginoon, ang aming pong mga puso, Panginoon, na paglalagyan at pagsisidlan, O Diyos, ng inyong pong mga salita. Panginoon, salamat din, Panginoon, sa mga naka-online ngayon. Abutin niyo po sila ng iyong mensahe, ng iyong mga salita, Panginoon, na mahayag sa aming pong kalagitnaan. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang kalwalatian, Panginoon. At ingatan niyo po, O Diyos, ang aming pong mga kapatiran na padako sa lugar pong ito. Tulungan niyo po, Panginoon, na sila po ay aming pong makasama sa aming pong pagpupuri, sa aming pong pagsamba, pagdakila, at pagbibigay pasasalamat sa iyong kabutihan. Sa iyo ang kalwalatian, papuri, Panginoon. Hallelujah! Kayo ang maitaas, O Diyos, at ako po ang maibaba. Ito po ang aming pong panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Hallelujah! Tayo po yung makakaupo na. God's unfailing love. Hallelujah! Ang di matatawarang pag-ibig ng ating pong Panginoon, no? Na kahit minsan tayo po ay nagkukulang, tayo po ay nagkakamali, tayo po minsan ay nagiging pasaway, nagiging matigas ang ulo. Pero ganun pa man, God's unfailing love na nakita po natin, siya po rin ay namamalo. Siya rin po ay nagdidisiplina. Sa next slide, tingnan po natin kung ano po ang sinasabi. Sige po, next slide po. Yan. Sabi ng Hebreo chapter 12, verse 6. Ano pong sabi po? Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinturing niyang anak. Sa mga magulang na nandito po, kung nakita niyo po ang inyo pong mga anak na gumagawa ng hindi tama, ito po ba ay inyo pong ikakatuwa? Ito po ba hindi niyo natin pagsasabihan? At sasabihin mo ba ng isang magulang sa kanyang anak na hindi gumagawa ng anak, okay yan, ipagpatuloy mo yan. Very good ka. Thumbs up ka. Halika nga dito, halika kita ng 5 stars. Hindi di ba? Kundi ang sasabihin po natin sa mga anak po natin, anak, hindi tama ang iyong ginagawa. Huwag mong ipagpatuloy yan kasi mapapahama ka. Nangungupit ng pera kay tatay, kay daddy, kay mami. Sabihin ba natin sa ating mga anak, anak, very good yan. Ipagpatuloy mo yan. Paglaki mo, medyo laki-lakihan mo ang iyong pagkuha ng pera para madali tayong umasenso. Hindi ho ganun. Di ba? Kaya kahit sabihin mo natin, God's unfailing love, meron pagdidisiplina pa rin ang Diyos sa atin. Kasi mahal po tayo ng ating pong Diyos. Amen po ba? At hindi po hahayaan ng ating Panginoon na tayo po ay mapunta doon sa mali. Kaya po ang ating po mga anak, itinutuwid po natin sa tulong ng ating pong Panginoon. Pinapalaki po natin sila sa salita po ng Panginoon. Di ba? Para sa kanilang pagtanda, tama po ang kanilang buhay na tatahakin. At hindi po pa ese-ese. Gaya po ng isang lasenggo marahil sa kanyang pag-uwi, sa kanilang tahanan, 10 oras ng gabi. Minsan hindi lang 10 oras ng gabi, 10 oras ng umaga. Dahil inuumaga sa kalsada para makipag-tagayan. Nako, hindi po tama. Di ba? Kahit anong ganda ng itsura mo, naka-Amerikana ka, nakakurbata ka, meron kang dalang attache case, tapos sabi, biya nga tayo. You think, irerespeto po natin yung mga ganong klaseng tao? Di ba? Tama po ba? Andyan pa po ba tayo? So, ibig sabihin, dahil hindi po maganda, medyo nalilis ng landas, tayo po ay i-remind ng Diyos kung saan po tayo dapat tumahak. Yung tamang tahakin at landasin na kung saan doon po tayo pinalalakad ng ating pong Panginoon. Dahil doon ay tayo po ay mapapabuti. Amen po ba?
God's unfailing love. Sabi ko nga, bakit God's unfailing love? Kahit hindi Pebrero, love pa rin. Kasi God is love. Amen po ba? At nararanasan po natin ang pag-ibig ng Diyos. At nawa, kung ano man ang ating pong naranasang pag-ibig, ay patuloy po natin rin itong ipinapadama sa ating pong kapwa. Tingnan niyo po yung katabi niyo. Yan. Ipadama po natin sa kanila ang pag-ibig na naranasan po natin, natanggap po natin sa ating Panginoon. And I believe, kaya nyo katabi po yan. Mahal nyo po yan, amen po ba? At hindi ko naman sinasabi, hindi nyo po katabi, hindi nyo po mahal. Tayong lahat po dito ay nagmamahalan. Kasi God is love, and love is God. Amen po ba? Since na nasa atin po ang Diyos, nag-uumapaw po yan. Hindi natin yan pwedeng harangan. Di ba? Tingnan nyo po yung malakas na daloy ng tubig sa mga bumbero. Hindi ho natin kayang isahos, hindi ho natin kayang pigilin yun. Malakas ho yun. Pwede ho tayong tangayin yun pag tinutok po sa inyo yung hose, yung hose ng bumbero, ay lilipad ho tayo. Ganon kalakas yung tubig. At nawa, yung pag-ibig ng Diyos na atin pong tinanggap, ay patuloy na nararanasan po natin, ay patuloy din po nating maibahagi sa ating pong kapwa na katabi po natin ngayon. Maging sa hindi po natin katabi, ay patuloy po nating iparanas ang pag-ibig na nanggaling po sa ating pong Panginoon. Amen? Siya rin po ay namamahalo. Siya rin po ay nagdidisiplina dahil tayo po ay mahal ng Diyos. Siya rin po ay nagpaparusa. Next slide po. Sabi ng Panaghoy 3:22 to 23, bagaman siya ay nagpaparusa, hindi naman nawawala ang kanyang pag-ibig. Amen. Di ba? Hindi niya ikinatutuwang tayo'y saktan o pahirapan. Minsan alam niyo po, yung bunga ng sufferings natin, ng paghihirap natin, alam mo po, minsan, tayo po yung may kagagawan. Totoo po yun. Bakit po marami nakakulong? Kagagawan po ba ng Lord John? Hello? Hindi po, ikagagawan po nila yun. Kung ano po yung kanilang ginawa, meron lang consequences. Meron lang pong kapalit. Kaya nga po, what we sow, kung ano raw po yung ating pong itinanim, ayun din ang ating pong aanihin. What we sow is what we reap. Tama po. Kaya kung nagtanim po tayo ng kabutihan, mag-aani rin po tayo ng kabutihan. Kaya pag nagtanim po tayo ng kasamaan, mag-aani rin po tayo ng kasamaan. Kaya pag nagtanim po tayo bayabas, hindi po mangga tutubo. Tama po ba? Kaya kung magtatanim mo tayo ng pag-ibig, aani rin ho tayo ng pag-ibig. Yan po yun. Dito po ay malinaw na dahil dinidisiplina ho tayo ng ating pong Panginoon, siya rin po ay nagpaparusa. No po? Hindi naman nawawala ang kanyang pag-ibig. Yun po yung maganda po sa ating pong Diyos. Pero hindi lisensya na tayo po ay magpatuloy sa pagkakamali. Hindi po lisensya po yun. Lord, mahabagin naman yan Unfailing love naman si Lord Okay lang na magkasala ako. Okay lang na magkamali ako. Gagawin natin lisensya yung God's unfailing love? Hindi po. Huwag nating abusuhin. Kahit tayo, mabait tayo. Lagi tayong gumagawa ng kabutihan. Tapos ginawan pa ho tayo ng hindi tama. Abuso po yun. Tama po ba? Abuso yun doon sa ginawan po natin ng kabutihan. Abay, napakabuti ko na nga, napakabait ko na nga, tapos naloko pa ako, niloloko pa ako, nagsisinungaling pa sa akin. That's abuse. Di ba? So, kung tayo po ay mahal ng ating pong Panginoon, wagas ang kanyang pag-ibig, nawa po sa atin bilang kanyang mga lingkod, ay patuloy din po natin siyang mahalin at
ibigin. Amen po ba? God is love. And love is God. May tanong po dito. Next slide po. Why God still loves us despite of our sins? Kahit na raw po ba tayo ay nagkakamali, nagkakasala, bakit mahal pa rin tayo ng ating pong Diyos? God still loves us because His love is based on who He is. Not on what we do. Kasi likas yung mapagmahal eh. Amen po ba? The Bible says, God is love. Sa 1 John 4:16, God is love, and whoever abides in love abides in God, and God abides in Him. Also, His love is free gift. Sa John 3:16, alam natin yon. Tama po ba? Okay. God does not love us because we are good. He loves us because He is good. Amen? Mabuti siya. Mabuti siya. Kaya nga po, salamat sa Panginoon, binigyan na tayo ng magandang panahon. Ilang araw, umulan. Ilang araw na masungit ang panahon. Pero salamat sa Lord, this Sunday ay magandang panahon, may araw. Naho, sumikat, sabi nga, sumikat ang haring araw. Di ba? So mabuti si Lord. Unconditional. Human love often depends on how we are treated. But God's love is steady and does not change when we fail. Steady yung love ni Lord. Constant nga eh. Di ba? Roma 5:8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Di ba? Hindi naman ninintay ng Diyos na, magpakabait ka muna bago ako mamatay para sa iyo. Hindi, kaya nga siya namatay dahil tayo ay makasalanan. Para tayo ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Amen. No po? Kaya po salamat sa Panginoon, we accepted Jesus Christ as Lord and Savior po natin. No po? Ganun ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ibinigay niya ang kaisa-isang anak niya, yung kanyang kaisa-isa at bugtong niyang anak. Kaya nga before, natanong ko po sa inyo, kung kayo po ba ay mayroong kaisa-isang anak, iaalay po ba natin sa Panginoon? Yung antagal mong pinaglihi, yung tagal mong hinintay sa Panginoon. Lord, bigyan mo po ako ng anak. For how many long years, nag-pray po tayo sa Panginoon. And then, ito na yung pagkakataon, binigay sa atin ni Lord, nagbuntis ka, nagdalang tao ka, nanganak ka, malusog, and then sabihin ni Lord, anak, kung talagang mahal mo ko, pwede mo bang ialay yan sa akin? Yun po ay isang unang tanong. Yung isang tanong, yan bang anak mo, okay ba sa'yo? Mamatay para sa kasalanan ng ibang tao? Lalo nang hindi. Mamamatay para sa kasalanan ng ibang tao. Di ba? Ang tagal pinaghintay. Tapos ngayon lumabas, papatayin lang, ihandog lang, iaalay lang. Pero may gumawa po nun, tama po. What sin does creates distance? Ano daw po ba yung nagagawa ng kasalanan? Creates distance. While God never stops loving us, our choices can create a spiritual barrier. Magkakaroon po ng pader sa ating pong pakikipag-ugnayan at relasyon sa ating pong Diyos. Kakaroon ng pader sa pamamagitan ng kasalanan. At yung kasalanang iyon ang nagpapahiwalay sa atin sa ating pakikipag-ugnayan at sa ating relasyon sa Diyos. Amen po ba? Kaya kung tayo po ay nakakapagpatuloy sa kasalanan, tayo po ay nalalayo sa ating pong Panginoon. Pero kung tayo po ay umiiwas sa kasalanan, tayo po ay patuloy na malalapit sa ating Panginoon. A spiritual barrier that makes it harder to feel His closeness.
Hindi ho natin mararamdaman at mararanasan yung closeness natin sa ating Panginoon kung mayroong barrier sa ating pong relasyon sa Kanya, which is ang kasalanan. Marami po ito. Yung mga kasalanang ito na nagiging barrier po ng ating pong relasyon sa Diyos. Hindi ho natin iisa-isahin po yon. Pero kung gusto nyo malaman, mamaya after po ng service, pwede ho natin pag-usapan. Ang dami po niyan. At alam ko po na alam na po natin ang mga bagay pong ito. Yan po ang mga bagay na ayaw ng Diyos na ginagawa po natin. Amen po ba? At meron tayong discernment to know kung ano po ang mga bagay pong iyon. When we feel bad about a mistake, God is not wanting to push you away, to push us away. He is waiting with open arms for you to turn back to Him. Na po, kung tayo man po may kasalanan, hindi ho tayo pinupus palayo ng ating pong Diyos, kundi siya po ay naghihintay sa atin sa ating muling pagbabalik. Na po, sa ating pong pagsisisi, sa ating pong mga kasalanan, at open arms po siya na tayo po ay hinihintay ng ating Panginoon. Amen? Tingnan po natin, mayroon pong bunga ang pagsunod. Sige po, next slide po. Bunga ng pagsunod. Kung nakita niyo po yan, napansin niyo, pagsunod. Kasi mamaya may pagsu rin. Pagsuway. So, tingnan po muna natin, ano po ba yung bunga ng pagsunod po natin sa ating pong Panginoon? Next slide po. Sa Deuteronomio, medyo mahirap bigkasin, o sa Deuteronomy, sa English madali 28, 1-6, ito pong sabi. Kung meron kung dyan po kung ating pong nababasa, may if, susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Mapapa sa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito, so may if na naman, susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. Pagpapalain niya kayo. Sino po gusto ng pagpapala? Say amen. Yan. Pagpapalain niya kayo sa inyong mga bayan at sa inyong mga bukid. Verse 4, pagpapalain niya kayo ng maraming anak. Pwede na po kahit isa o dalawa. Pero dito, maraming anak. Sa mga naghihintay ng anak at wala pang anak, kahit isang team ng basketball, pwede na. Basta may babae, muse. Masaganang ani sa inyong lupain at maraming alagang hayop. Dapat malaki bakuran ho natin ito. Kasi maraming ipo-pour out si Lord, maraming ibubuhos na pagpapala si Lord. But ang tanong, kung ibubuhos kaya ni Lord sa atin ang masaganang pagpapala, can we handle it properly? Ito po ba ay ating pong mapapangalagaan ng maayos? O kaya hindi pa binibigay ni Lord yung pagpapalang ito dahil hindi pa natin handang akapin? At hindi pa tayo handa kung paano i-organize, maasikaso ng maayos, ito pong mga pagpapalang ito. Sabi sa Bible, i-open niya yung mga bintana ng kalangitan at ibubuhos niya ang masaganang pagpapala ng Panginoon. Hindi kaya tayo matabunan nun. Sa sobrang pagpapala ng ating Panginoon. Dahil marunong sumunod ang bawat isa. At ako po ay really proud sa ating pong iglesia. Dahil po, hindi po ganun karami ang miyembro po ng ating pong iglesia. Subalit, tayo po ay lubos na pinagpapala ng ating Panginoon dahil sa ating pong obedience. Dahil po sa ating pong pagsunod sa Kanya. Pwede ko bang marinig yung amen po ninyo?
Sino ko ba ang mag-aakala na tayo po ay bibigyan ni Lord ng ganitong kalaking church? Tama po ba? No one can imagine. Pero we expect blessings from the Lord if we continuously obey Him. Amen po ba? Sa mga estudyante, sa mga nagtatrabaho, sa mga wala pang asawa, sa mga wala pang anak, hindi natin kayang sukatin kung ano ang ibibigay na pagpapala sa atin ng Panginoon kung tayo po ay patuloy na susunod sa Kanya. Kaya nga po, hindi natin ina-underestimate si Lord. Amen po ba? Kaya po kung mayroon pong labanan, no po, sabi nung isa, hindi, malaki ako. Maliit lang yan. Yung palang maliit na yun, magaling. Natalo pa yung malaki. Gaya ni David and Goliath. Don't underestimate yung pong biyaya na ibibigay po sa atin ng ating Panginoon kung tayo po ay patuloy na susunod sa Kanya. Let's trust Him. Magtiwala po tayo sa Kanya. He knows everything. He knows what is the best for us. Amen? Nakikita niyo po ba yung nasa kabila nito? Kung ano nangyayari? Hindi po natin nakikita. Ganon din si Lord. Hindi natin alam yung future natin, pero God knows our future. And if we obey Him, ipinagkatiwala po nating lahat sa Kanya, ano man ang nasa atin, alam natin, meron tayong hinihintay na pagpapala sa Kanya. And, hindi po tapos po doon, hindi ho tayo susunod sa Kanya dahil sa pagpapala. Klaro po yan. Susunod ho tayo sa Panginoon dahil Siya ay karapat-dapat na sundin. Dahil Siya ay Diyos, dahil Siya ay Panginoon. Lord of Lords, King of Kings ng ating pong mga buhay. So, kung may pagpapala o wala, susunod ho tayo. Tama po ba? Tama po ba? And blessing follows. Dahil sumunod ho tayo sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Verse 5, pagpapalain niya ang imbakan ng inyong inaning butil at ang mga pagkaing nagmumula roon. Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. No po? So yan po ay malinaw na sinasabi po ng Biblia na tayo po ay pagpapalain ng ating pong Panginoon, provided, kung babalikan po natin yung verse 1, may malaking kay doon, kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos. Blessing follows. Amen po ba? Andyan pa po tayo. Wala na pong amen. Kung mayroong bunga ng pagsunod, tingnan naman natin yung bunga ng pagsuway. Ano po, mayroon palang bunga ng pagsuway. Sige po, tingnan po natin. So dito rin sa Book of Deuteronomy 28:15 and 16, subalit kung hindi kayo makikinig kay Yahweh na inyong Diyos at hindi susunod sa kanyang mga utos at mga tuntuning ibinibigay ko sa inyo ngayon, mangyayari sa inyo ang mga sumpang ito. So, mayroong curse. May sumpa. No? Susumpain niya kayo ang inyong mga lungsod at ang inyong mga bukid. May sumpa. Nasaan yung God's unfailing love? Kasi, sumuway. Ang ating pong anak, sabi po natin sa ating anak na malikot, 4 years old, 5 years old. Anak, huwag kang pupunta doon sa sa outlet sa may kuryente yan, makukuryente ka. Ang likot ng bata, marahil apo natin ang likot, umalis ka. Makulit, curious, lumapit doon sa kuryente, dinut-dot, at nakuryente. Sino may kasalanan?
Yung magulang, yung lola, yung lolo, o siya? Siya. Kasi we have free will. May free will ho tayo to do such things. Alam natin, ito yung masama, ito po ay mabuti. Pero minsan, alam nyo po, alam na yung mabuti at masama, gagawin pa rin yung masama. Tingnan ko nga kung ano mangyayari. Tinitesting pa. Pero alam niya na kapag ginawa niya hindi maganda, unang-una, mapapahamak siya. Pangalawa, alam niya na magdi-disobey siya sa Diyos. Tama po ba? Pero ganun pa man, try ko nga. Huwag na nating itry. Kasi mapapahamak lang po tayo at hindi po yun ang kalooban ng Diyos na gawin po natin. Kung inakala natin na hindi po yun ang gusto ng Diyos. Amen po ba? Pero anyway, gaya ng isang bata, dahil makulit, o di bahala ka. Dahil sa free will, na kuryente. Buti na lang, di namatay. Eh kung high voltage yun, yung nanghihigop ng tao. Kaya kung natin po mapapansin, mayroon po mga ano yan may mga nakalagay po dyan. Kasi mga high voltage. Kaya pag nakakita po tayo nung triangulo na dilaw, at mayroong parang kidlat, danger, wag na ho nating lapitan. Wag na ho nating i-attempt na subukan na lumapit po doon at may madidisgrasya po tayo. Amen po ba? And yet, sabi po natin, gusto natin pagpapala. Kung gusto natin ng pagpapala, tayo po'y sumunod sa Panginoon. Amen po ba? Kapag hindi natin naranasan yung pagpapala, isa yung matatamo natin, pagpapalo ng Diyos. Kung may pagsu, ano po ba dapat? Next po. May pagsi. Ay, may pagsi. Kasi sinaganyan, pagsu, pagsunod, pagsuway. Pagsi. Ano naman yung pagsi? Sige po, next po. Ano ba yung pagsi na yan? O alam na ho natin to, Mateo 6:33. Ngunit higit sa lahat ay pagsi kapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. So dito, i-clear po natin, iba ang pangangailangan, iba ang needs, iba ang wants. Amen po ba? Andyan pa ho ba tayo? Singlinaw ng sikat ng araw. Naho, iba ang wants, iba ang needs. Ang wants natin, sino gusto ng high-tech na cellphone? Wants yon. Pero ang needs po natin, ano ba? Shelter, tirahan, pagkain, pananamit. Tama po ba? That's basic. Lahat po tayo nakadamit. Praise God. Lahat po tayo kumakain. Praise God. Amen po ba? Hindi lang 2 beses. Minsan hindi lang 3 beses. Minsan hindi lang 4 na beses. Isa-isay natin. Sino nag-breakfast? Amen. Nagmerienda. Nag-merienda tayo before lunch. Lunch. Pag lunch, after lunch, may merienda ulit. Mid. Tama po ba? May dinner. Hindi ka pa matutulog. Magne-Netflix pa tayo. Nanonood pa tayo. Nagse-cellphone pa tayo. Ano na po? Anong oras natutulog? Bago matulog, nagugutom ako Kapag bukas nga ng rep, kakain ulit yan. Ilang beses na po kumain sa loob ng isang araw? Hello? Pero hindi yet. Di ba? We are so blessed. Tama po ba? Hindi lang 2, 3, 4, no? Na beses tayong kumakain sa loob ng isang araw. Mabuti si Lord. Ang ganda po niyan. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan.
Sino naniniwala na mangyayari ang pangako ng Diyos? Amen. Naganap na sa buhay po natin at magaganap pa. No po? Kaya po sa mga nakapagdiwang ng kanilang mga kaarawan, happy birthday po sa inyo. At magdiriwang pa sa buwang ito ng Agosto, sa blessing, karagdagang taon, at pagpapala ng Diyos. Beken, amen. After ng ating pong service. No, pero ganun pa man, ang Diyos ay nag-e-extend ng ating pong mga buhay. Lately po, na-hospital po si Mrs. at nakakita na naman ako ng oxygen. Kulay berde. Ang laki. Ganyang kataba. Magkano na po ngayon ang oxygen? Pag nasa ICU, emergency room, meron kang katabi no nakaratay, no? Magkano na kaya ang oxygen ngayon? Pero kung titingnan po natin at nararanasan po natin ngayong umaga, huminga po tayo. Yan po ay libre galing sa Diyos. Amen? Yeah, let's thank God every day. No po, sa pagmulat pa lang ng ating po mga mata, purihin ka, Panginoon. Ako nga, 1 year and 5 months na. Kasi hindi ko alam, nung muli ako nagsalita, pwedeng bumagsak sa akin yung malaking truck. Tama po ba? Buti na lang medyo na-delay. Praise God. Buhay pa tayo hanggang sa mga oras pong ito. Bakit? Baka may pinagagawa pa sa atin si Lord, kaya hindi pa tayo kinukuha ni Lord. Gawin na ho natin. Hanggat kaya po natin, hanggat malalakas pa po tayo, gawin po natin kung ano yung pinagagawa ni Lord sa atin at sa ating pong pagharap sa Kanya sa oras ng paghukom at pagsusulit, tayo po yung nakangiti at naganap po natin kung ano man ang pinagagawa sa atin ng ating Panginoon. Amen? So this time naman ay tignan po natin yung pagsuway ng mga Israelita. Next slide po. Tayo po ay naniniwala. Sige po, next slide po. Ay, bumalik tayo sa umpisa. Sige po. Yan. Ang may pagsu na naman, pagsuway ng mga Israelita, pero may ngunit. Ano kaya yung ngunit? Tingnan po natin. Sige po, next slide. Sa Hukom chapter 2, verse 11, hanggang sa mga sumusunod na talata, ito po sinasabi, ang mga Israelita ay gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh at sumamba sila sa mga Baal. So kung titingnan po natin, magsa-search po tayo, sino ba tong Baal na to? Sino si Baal? Sa lumang tipan ng Biblia, inilalarawan dito na si Baal ay isang Diyos-Diyosan. Nang ibig sabihin ay hindi tunay na Diyos. Siyempre, Diyos-Diyosan nga eh. Parang bahay-bahayan. So, hindi totoong bahay. So, may tau-tauhan. Di ba may mga maliliit na tau-tauhan na minsan pag nagpupunta tayo, binabaril natin sa mga perya. Tama? Mga tau-tauhan po yun. Maliliit. Dito, sinabi, Diyos-Diyosan. So, ibig sabihin, hindi po siya tunay na Diyos. Diyos na gawa lamang sa kamay ng tao, rebulto o estatwa, na binibigyang halaga at binibigyang buhay ng katang-isip ng mga sinaunang Israelita na nagsitalikod sa kautusan ng tunay na Diyos na siyang may likha sa buong sansinukob. Noong kapanahunan ng mga hari at mga propeta na sugo ng Diyos, pinawawasak ng Diyos ang mga ribulto o mga dambana ni Baal sapagkat kinalimutan na ng bansang Israel ang tunay na Diyos na siyang nagligtas sa kanila mula sa pagkaalipin ng bansang Ehipto. So nabaling po sila sa ibang Diyos. At itong Baal na to, ang kanilang sinamba.
Kaya po, sabi po dyan, ang mga Israelita ay gumawa ng kasamaan. Alam niyo po, sa ibang words ng Bible, ang sabi po doon, mga kasuklam-suklam, no po, nagawain laban kay Yahweh. Sa next slide po. Sa verse 12, tinalikuran nila si Yahweh. Kasi nga sumamba sila kay sa mga Baal no? Ang Diyos ng kanilang mga ninuno na nagligtas sa kanila sa Ehipto. Naglingkod sila at sumamba sa mga Diyos-Diyosan ng mga bayan ng kanilang paligid. Kaya nagalit si Yahweh. Alam niyo, hindi talaga matutuwa si Yahweh kapag tayo po na kanyang mga anak ay naglingkod sa ibang Diyos o sa ibang Diyos-Diyosan. No? Kaya sa verse 13, itinakwil nila si Yahweh at naglingkod sa mga Baal at kay Estarot. So bago natin yung daanan, ito po i-clear lang po natin, sino po ba yung sinasabing mga Diyos-Diyosan? So anything, any person na nag-replace po kay Lord, yun ang Diyos-Diyosan. Sample, baka yung trabaho mo, nagiging Diyos-Diyosan mo na. Mas mahal mo na yung trabaho natin kaysa kay Lord. Mas mahal na ho natin yung pinagawa ho nating mansyon kaysa kay Lord. Mas mahal na ho natin ang kayamanan dito sa sanlibutan kaysa kay Lord. Yun po ang magiging Diyos-Diyosan po natin. So anything, any person that takes place sa Panginoon, yun po ang ating pong Diyos-Diyosan. Kala lang natin, yung mga inukit, no, hindi po lang yun. Kundi anything, any person na nag-takes place kay Lord sa buhay natin, yun po ang nagiging Diyos-Diyosan po natin. Okay, so dito naman, sino naman si Astarot? May mga Baal na, may Astarot pa. Si Astarot daw po, a male demon. Astarot ruled the kingdom of hell together with Beelzebub and Lucifer. He represents a danger to humans, leading them astray by tempting them to misuse the sciences and mathematics. Tinalikuran nila si Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan, at ang mga Israelitang ito ay sumamba sa mga Baal at kay Astarot. No? Kung titingnan po natin ang picture na yan, hindi ho natin magugustuhan. Picture pa lang Di ho ba? Hindi na ho maganda. Ano kaya ang kalagayan niya? Ano kaya ang nature ng kanyang pagkabuhay? No po? For sure, hindi po maganda. Bakit po? Kasi po nagalit si Yahweh. Nung ang mga Israelitang ito, ay sumamba sa kanila. Di ba? Next po. Ang sabi po sa verse 14, tutuloy lang po natin. Verse 14, dahil dito, nagalit si Yahweh sa Israel at sila'y hinayaan. Hinayaan sila. Gaya ng isang lola at ng tatay na yung anak, hinayaan kasi ang tigas ng ulo Tama po ba? Ngayon, ang tanong, kung tayo po ihahayaan ni Lord sa pagkakataong ito, ano po yung ating pong pipiliin? Ang kalooban ng ating Panginoon o ang hindi kalooban ng ating pong Panginoon? Di ba? Yun lang po yung ating pong choices. Yun lang po. Kung tayo po ay susunod o kung tayo po ay susuway sa ating pong Panginoon. Sila hinayaan niyang matalo ng kaaway at samsaman ng ari-arian. No? Sa verse 15, tuwing makikipagdigma sila, hindi na sila tinutulungan ni Yahweh. Ito po yung mahirap dahil sila po ay nalayo na sa presensya po ng ating pong Panginoon. Wala na yung tulong. Tayo po, pagka kailangan natin ng tulong, kailangan natin ng financial support,
lalapit po tayo kay saan po tayo lalapit pagka kailangan natin ng financial support? Di ba? Lalo na sa mga nagpapa-ospital. Uy, ang laki ng bill. Kanino tayo lalapit? PCSO? Di ba? First, of course, dating mananampalataya, tayo muna po yung nananalangin sa Lord. Lord, kailangan ko po nito, kailangan ko po ng pangdagdag financially, kapos po ako, kapos po kami. Tama po ba? And then God will provide. Kasi nakita ni Lord yung ating pong pananampalataya. Kaya po sa lahat po ng ating pong sitwasyon sa buhay po natin, kung tayo po may pangangailangan, siyempre tayo po nananalangin, meron tayong mahalagang desisyon na pagdidesisyonan, we ask God, Lord, ano po ba mas mabuti? Sino po ba sa kanila ang aking sasagutin? Dami, no? Dahil nanliligaw, yung haba ng hair. Di ba? Well, ang unang qualification, yung lalaking may takot kay Lord. Tama po ba? At sa mga kalalakihan naman, kung tayo po yung manliligaw, yung babaeng may takot kay Lord. Yan. Amen po ba? So ito po ay ina-announce na po natin. No? At ini-encourage natin sa bawat kabataan na nandito at wala rito, ini-encourage po natin sila na sila po ay humawak sa plano. Panghawakan po nila ang plano ng ating pong Panginoon. 15, tuwing makikipagdigma sila, hindi na sila tinulungan ni Yahweh tulad ng kanyang babala. So may babala na po. No? Kaya't wala silang kapanatagan. Dahil dito, ang Israel ay binigyan ni Yahweh ng mga hukom. So tingnan po natin, binigyan pa ng mga hukom. Kahit na matitigas na ang ulo, kahit na sumamba sa iba, na siyang magliligtas sa kanila sa kamay ng mga mananakop. So tingnan po natin kung gaano po yung pag-ibig ng Diyos sa mga Israelitang ito. Tinalikuran ng mga Israelita si Yahweh. Ang katapatan ng kanilang mga ninuno kay Yahweh ay hindi nila pinamarisan. So dito makita po natin na bagamat sila po ay nagkulang, nagkasala, nahandon pa rin nung pag-abot ng Panginoon sa mga Israelitang ito. Next po. Lahat naman ng hukom na isinugo ni Yahweh ay pinatubayan niya at iniligtas niya ang Israel sa mga kaaway habang nabubuhay ang hukom. Tingnan po natin, nandun pa rin yung habag ng Panginoon, ni Yahweh. Kinaawaan sila ni Yahweh dahil sa kanilang mga daing, bunga ng hirap na dinaranas nila. Ikinumpara ko po ang aking pong sarili sa mga taga-Israelita pong ito. Nagabagamat ako po ay nakakapaggawa pa rin ng mali, at sa ating lahat nakakagawa pa rin tayo ng mali, nandun pa rin yung biyaya at habang ng Panginoon. Tama po ba? Nandun pa rin yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Dito po, nakita po natin, kinaawaan sila ni Yahweh dahil sa kanilang mga daing, sa kanilang kakapanalangin, bunga ng hirap na dinaranas nila. Bakit sila naghirap? Sumuway po kasi sila kay Lord. Kaya naranasan po nila ang paghihirap na to, bunga ng kanilang mga maling desisyon. Andyan pa po tayo. Ngunit pagkamatay ng hukom, muli na namang sumamba sa mga Diyos-Diyosan ang mga Israelita. Ang kulit! Sabi natin, ang kulit. Ang kulit ng mga ng mga Israelita, Nung namatay ang hukom na to, ay muli na namang silang sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Higit pa sa kasamaan ng kanilang mga ninuno na kanilang ginagawa. Hindi nila maiwan ang kanilang masasamang gawain at katigasan ng ulo. Hindi maiwanan ang masasamang gawain.
Kaya nga po, we must be born again eh. No? Kailangan tayo po ipanganak na muli. Hindi po sa pisikal na kalagayan, kundi sa espiritu. No? Upang patuloy po nating maranasan at tayo po'y patuloy na makasunod sa ating pong Panginoon. Kailan tayo panganak na muli spiritually. Hindi po physically, dahil hindi na po tayo makakapasok sa tiyan ng ating po mga nanay. Amen po ba doon? No? At katigasan ng ulo. Verse 20, kaya lalong nagalit si Yahweh sa kanila. Sinabi niya, sumira ang mga Israelita sa kasunduang ibinigay ko sa kanilang mga ninuno. Dahil sa pagsuway nila sa akin, hindi ko na palalayasin ang natitira pang Kananeo sa lupaing iniwan sa kanila ni Josue nang siya'y namatay. Sa pamamagitan ng mga bansang ito, masusubo ko kung ang Israel ay susunod sa aking mga utos, tulad ng kanilang mga ninuno. Kaya, hindi agad pinaalis ni Yahweh ang mga tao sa mga lupaing hindi nasakop ng mga Israelita noong buhay pa si Yahweh. Mabuti ba si Lord? Mabuti si Lord. Kahit nagkukulang tayo, kahit nagkakamali tayo, nandun pa rin ang biyaya, nandun pa rin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Alam niyo po ba, kahit paulit-ulit na nakagawa ng kasalanan ang mga Israelitang ito, ano po ang sabi ng next slide po ng Roma chapter 11? Sige po, next slide po. Roma chapter 11 verse 28 and 29. Dahil tinanggihan ng mga Israelita ang magandang balita, sila'y naging kaaway ng Diyos. At kayong mga hintil ang nakinabang. So ito yung ngunit. Ito yung ngunit. Ngunit dahil sa sila, ang mga hinirang ng Diyos, sila'y mahal pa rin niya. Amen po ba? Na kahit po tayo ay paulit-ulit sa kasalanan, mahal pa rin tayo ng ating pong Diyos. Alang-alang sa kanilang mga ninuno. Sapagkat hindi nagbabago ang isip ng Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. No po? Kaya nga po, ang Diyos na ito ay ating pong mapapagkatiwalaan. Hindi po siya katulad ng tao na ngayon ay nangako. Tapos magbabago ng isip. Ay, teka, mali. Hindi pala oo, hindi pala sagot ko. Hindi po pabago-bago ng isip ang ating pong Diyos. Kapag ka sinabi niya, ay sinabi niya. Kapag ka sinabi niya, tutuparin niya. Amen po ba? Panghawakan lang po natin ng kanyang mga salita. Sabi ko nga po, kahit hindi po natin nakita po ang Diyos, mas mapalad tayong nagtitiwala sa Kanya. Dahil ang iba, naniniwala dahil nakita. Pero tayo, hindi natin nakita si Lord, tayo po ay nagtitiwala sa Kanya, mas mapalad ho tayo. Mas mapalad ho tayo. Pero ano ang paalala ng ating Panginoon? Nagabagamat siya po ay mapagpatawad na Diyos, mapagmahal na Diyos. Ito po yung paalala. Ulitin ko lang po sa binasa po natin sa Deuteronomy. Hindi po. Next po. Yan. Ito po isang balik lamang po kanina. Sabi po diyan, subalit kung hindi kayo makikinig kay Yahweh na inyong Diyos at hindi susunod sa kanyang mga utos at mga tuntuning ibinigay o binibigay ko sa inyo ngayon, mangyayari sa inyo ang mga sumpang ito. Mayroong curse. No? Susumpain niya kayo, ang inyong mga lungsod at ang inyong mga bukid. So sa next slide, dito po tayo magwawakas.
Exodus chapter 20, verse 4 to 6. Ang sabi po dyan, ito po yung malinaw na sinabi po ng Biblia, huwag kayong gagawa ng imahe ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran, isasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapalibuguing Diyos. Sa jealous God, no? Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Sa verse 6, ito po yung maganda. Ngunit ipadarama ko ang aking pag-ibig sa libu-libong salinlahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. Amen. Ang ganda po nito. Ang ganda po nito. No? Ngunit ipadarama ko ang aking pag-ibig sa libu-libong salinlahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. So dito, bibigyan din ko lang po, bago tayo magwakas, hindi lamang ang umiibig sa Diyos ang makakaranas ng pag-ibig niya, kundi yung tumutupad. Amen po ba? Kasama po yon. Tumutupad sa aking mga kautusan. Amen po ba? Lord, I love you, Lord. Mahal kita, Panginoon. And yet, hindi naman sumusunod sa kanyang mga salita. Pwede bang sabihin natin sa nililiyag natin, mahal kita. O sige nga, kung mahal mo ako, punta ka nga dito. Ang layo kasi. Ang layo. Long distance relationship. O sige nga, kung talagang mahal mo ako, punta ka nga rito. Ay teka, tatapusin ko muna to ha. Siguro sa ibang araw, schedule natin, pupuntahan kita. Ang tunay nagmamahal ay hindi lamang sa pamamagitan ng salita, kundi meron din namang gawa. Amen po ba doon? Tama po ba? Kaysa mga babae, pag sinabi ng lalaki, mahal kita. Tapos hindi naman pinapakita. Hindi sincero. Patuloy tayong manalangin. Okay? Baka mamaya, hindi naman yan ang kalooban ni Lord. Nagsabi lang, pero hindi naman niya ginagawa. At panguli, sabi po dito, God is love, and all who live in love, live in God. Amen po ba? Amen po. Salamat po sa Panginoon. Patuloy po nating maipadama ang pag-ibig na ito. No po? Sa ating Panginoon, maging sa ating pong kapwa. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mensahe sa umaga pong ito. Salamat po sa pag-ibig na patuloy niyo pong ipinapadama, ipinaparanas, Panginoon, sa inyo pong mga anak na nagtitiwala at nananampalataya po sa inyo. Panginoon, patawad rin po sa amin po mga kahinaan. Patawad, Panginoon, sa amin po mga pagkukulang. At patawad po sa mga kamalian na minsan ay paulit-ulit po naming nagagawa, Panginoon, sa iyong harapan. Kaibigan, sa pagkakataong ito, hindi mo pa naranasan ang pag-ibig ng ating Panginoon. Lito ka sa buhay, hindi mo alam kung ano mangyayari bukas. Sa pagkakataong ito, inayayahan kita sa napaka-ikling panalangin sa pagtanggap sa ating Panginoon bilang Panginoon mo sa sarili mong tagapagligtas. Sabihin mong panalangin ito ng may pagpapakumbaba at may pag-ibig sa ating Panginoong Hesus. Panginoong Hesus, maraming salamat sa pagkakataong ito. Inaamin ko na ako ay nagkasala, nagkulang, nagkamali, at marahil ay nalayo sa iyong presensya. Patawarin niyo po ako sa aking po mga pagkukulang. Lord, inaamin ko na kung wala ka sa aking buhay, wala akong magagawa. Panginoong Hesus, maraming salamat sa pagkamatay mo sa krus ng Kalbaryo.
At sa pagkakataong ito, tinatanggap kita bilang Panginoon ko at sarili kong tagapagligtas. Maghari ka sa aking buhay. Isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Baguhin niyo po ako. Baguhin niyo po ang mga plano ko. Baguhin niyo po, Lord, ang lahat sa akin. Patuloy kitang makilala ng lubusan sa buhay ko. Patuloy kang magpakahayag at patuloy kong maranasan ang iyong presensya sa tulong ng banal na Espiritu. Salamat, Panginoon, sa pagtanggap niyo po sa akin bilang iyong anak. At salamat, isinulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. At salamat sa pagkakataong ito, meron akong buhay na walang hanggan, na taglay-taglay, galing po sa inyo. Sa iyo ang papurit kaluwalhatian. Panginoon, bless them. Kung sino man po, O Diyos, Panginoon, ang tumanggap sa inyo, Lord, I pray na siya po ay lumago ayon po sa inyong turo, ayon po sa inyong mga salita. Gamitin niyo po siya mightily para po sa inyong kaluwalhatian. Panginoon Diyos, patuloy po kayong mangusap sa natitirang gawain sa umaga pong ito. Binabalik na po namin sa iyo ang papuri, kaluwalhatian, pagdakila at pasasalamat. Sa pangalan po ni Jesus, naming Panginoon at sarili tagapagligtas. Amen at amen.